Nandito na naman tayo sa pinakapinagmumultuhan na abandonadong mansyon sa Japan. Maligayang pagdating sa Himuro Mansion. Pero ang pagbabalik dito sa gabi, Yo, pare, nandito na siya. may batang namatay dahil sa sakit. Parang nagkaka-goosebumps ako. Mga bata, Ito ang kwarto ng mga bata. Jichil ko huling huminga. Yo, dito nagpunta ang mga mayayaman at makapangyarihang negosyante, politiko at general na Hapones para mag-usap at magplano ng pag-atake. May mga sireto sila. Pinagsisisihan mo ba ang mga decision mo? Demon. Natatakot akong makaharap si Zarka ngayon. Mukhang hindi ka okay. Sa tingin mo, sinaniban siya? Sana hindi. Meron dito mismo. At may isa pa rito mismo. Parang isang Trinity Mark. Matatagpuan sa prepektura ng Wakayama, ang abandonadong mansyon ito na may estilong kanluranin ay may kahanga-hangang kasaysayan. Na sinasabing naging inspirasyon para sa Himuro Mansion mula sa larong Fatal Frame. Bagamat magkatulad sila, tulad ng pagkakatayo sa tuktok ng bundok at kababalaghan, ang tunay na pinagmulan ang nagkakaiba rito. Itinayo noong 1910. Ang maranyang villa na ito ay naging tirahan ni Asahiro Yura, isang kilala at mayamang negosyanteng Hapones. Ipinanganak noong 1878 at 78 si Asahiro ay mula sa pamilyang Yura, mga kilalang tagapagkulay ng tela na konektado sa Kyushu, Tokugawa, at binago niya ang negosyo ng kanilang pamilya. Nung sumiklab ang unang bigmaang pandigdig noong 1914, naharap si Asahiro sa problema ng tumigil ang pag-aangkat ng pangkulay mula Alemanya dahil sa digmaan. Nangganganib ang industriya ng pangkulay ng Japan dahil umaasa ito sa supply na kontrolado ng Imperyong Aleman na tanging sila lang ang may teknolohiya sa paggawa. Hinarap ni Asahiro ang hamon at siya ang unang tao sa Japan na matagumpay na kapagpino ng purong benzene na pang-industriya. Isang mahalagang tagumpay. Pinasok din niya ang paggawa ng phenol para sa pagdidisinfekta at naging mahalaga ang kanyang papel sa paggawa ng karamihan sa pulbura at mga pampasabog noong digmaang Sino-Hapones at ikalawang digmaang pandigdig. Mahalaga ang kaalaman ni Asahiro sa industriya ng chemical ng Wakayama matapos ang digmaan at pinalakas niya ang koneksyon sa mga opisyal ng militar. May tsismis na si Asahiro ay nagdaos ng pagtitipon para makakuha ng lihim na impormasyon tungkol sa Pearl Harbor. Gayunpaman, pumanaw si Asahiro noong 1964 sa edad na 86 at nag-iwan ng isang pamana para sa kanyang pamilya. Nanatiling pagmamay-ari ng pamilya Yura ang mansyon hanggang dekada 80 nang sila ay lumipat matapos ang malungkot na pagkawala ng isa sa kanilang mga anak dahil sa matinding karamdaman. Mula noong bandang 2005, unti-unting napabayaan at nalimutan ang mansyon. Ay, Osaka! Radek, anong ginagawa mo rito sa labas? Ay shit pare. Alam mo, nandito lang ako para dalhin siya sa Osaka. Nandito na tayo, Osaka, at tukunin ka namin. Oh, gusto ko yung ugali mo, Radek. Mahal kita, Osaka. Panatilihin mo ang ugali na yan. Magandang umaga. Oh, Rich, oras na. oh. Magpahinga ka ng maayos. Kaunti lang. Ooh. Oh, yo! Kaya, unang-una sa lahat mga pare, bago tayo pumunta sa mansyon na to, kailangan nating mag-empake, kumuha ng mga merienda. Matatagalan tayo doon, baka abutin pa tayo ng umaga. Kaya yon. Tumingin lang kami ng comics. Uy, nandito na naman kayo. Bakit nandito kayo? Ano meron dito? Wala tol. Anong tinatago nyo? Sa tingin ko, alis na tayo. Sige, alis na tayo. Sige, aalis na tayo. Tama ka. Sige, tara na. Punta tayo sa mansyon. Doon tayo mag-usap sa mansyon. Pare, matatakot ako. Ito yung sa The Grudge. Sana takutin nila tayo at mapatakbo tayo palabas ng mansyon. Medyo umaasa rin ako doon. Sana nga. Sige na, mga multo. Anong meron ngayon, Ronin fam? Ngayon, nandito tayo sa Himuro Mansion. Tama yan. Bumalik ako dito ngayong gabi
Sa unang video, sinabi ko na babalik ako dito sa gabi para sa paranormal na investigasyon kung aabot ng 5,000 thumbs up ang video. At nangyari nga, mas marami pa, kaya nag-viral ang video. Nandito, ulit ako para ibigay ang gusto nyo. Kasama ko rin niyan si Radek sa trip na to. Kasama rin natin si Zarkaru, kasama rin si Richard. Ang saya ng karanasan namin dito. Kaya kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na ang mga pinakabagong video mula sa trip na to. Pwedeng panoorin ang playlist dito o hintayin sa dulo ng video. Hindi ko alam kung tama ang timing ng pagbabalik ko. Ang dami ng tumubo dito para ako nakipaglaban paakyat. Yung dating daan, tinubuan na kaya kailangan naming sumiksik sa gubat. May malalaking gagamba pa at muntik nang mahulog si Radek sa butas. Halos mawala na rin siya. Bro, literal kang nahulog pare. Literal kang nahulog. Sobrang lapit na. Kaya talaga, parang isa na kayo bro. Excited ako mga tol. Ganito hitsura ng harap. Comment nyo anong tingin nyo. Kasi tinawag na itong Grudge House. Tinawag ko itong Himuro Mansion dahil kahawig ito ng mansion sa Fatal Frame. Kung di nyo pa napapanood ang unang video, inirerekomenda ko na panoorin nyo. Ang daming poltergeist activity. May mga bagay na tinatapon. May mga nahuhulog mula sa kisame. Mga pintong bumubukas. Mga bintanang nababasag at nagsasara. Grabe talaga. Bumalik lang ako doon sa gabi. 3:00 ng umaga ngayon. Naminiwala akong marami tayong mararanasang paranormal activity ngayong gabi. Maraming kasaysayan ng mansong ito mga pare. Itinayo ito noong 1900 at 10 ng isang napakayaman at kilalang negosyanteng Hapones na may koneksyon sa Pearl Harbor. Dito nagtipon ang mga napakayaman at makapangyarihang negosyanteng Hapones, politiko at general para pag-usapan at planuhin ang pag-atake. Simulan na natin ang paranormal na investigasyon at ihahanda ko ang kagamitan. Gusto mo ba na nandito kami? Pwede ka bang dumaan kung gusto mo na nandito kami? Pare, Salamat. Kung maaari, pwede mo ba kaming bigyan ng tour sa mansion mo? Mag-iikot ako. Sige. Sino ang nakakaalam kung naiintindihan nila ang Ingles? Ang mga nakatira dito ay mayaman. Malamang maganda ang edukasyon nila at marunong ng Ingles. Pero... Madalas sila sa US. Oo, di ba? Nakikita ko rin mga litrato mula US, kaya may dahilan na marunong sila mag-Ingles. Pero anyway, meron din akong app dito na may Japanese spirit box na magsasalita ng Hapones at isasalin pabalik sa Ingles. Gagamitin ko rin ang Google Translate para makipag-usap sa wikang Hapones. Ang pangalan ko ay Zarku. Ang pangalan ko ay Zach. Ako si Naim. Tinitingnan kita. Pagsubok ni Rich. Ang pangalan ko ay Rich. Ang pangalan ko ay Ritz. At ako naman si Mayoya Rabbit. Anong pangalan mo, Maya? Ako si Naema Radico. Ayos yan, ang galing ng Japanese mo. gagawin ko ang best ko. Kung nandito ka, pwede ka bang tumayo sa harap ng pasukan? Kung kasama ka naming dumating, pwede ka bang tumayo agad sa harap ng pasukan? Uy, pare, pakinggan natin. Pwede mo ba kaming ipasyal sa mansion mo? Pwede mo ba kaming ipasyal sa loob ng mansion mo? Pwede ka bang tumayo sa harap? Oo, pwede akong tumayo dyan sa harap nito. Ano? May paggalang, sobrang gusto namin ang mansion mo at gusto naming mag-tour. Nandito kami ng may paggalang. Nandito kami ng may paggalang. Sobrang gusto namin ang iyong mansion, kaya gusto talaga naming sumali sa tour. Walang anuman. Samahan niyo kami habang naglalakad at ibigay ang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Noong una akong dumating dito, nakaranas ako ng poltergeist na aktibidad, may nahulog. Natakot kami ni Dave at agad tumakbo palabas. Anong nangyari habang nasa kwarto ka? Nasa tabi ako ng coffee table at nilagay ko ang kabayo sa mesa. Ooh. Yung coffee table, tinan mo, mga kasing laki nito. Ooh. Iniwan ko ang kabayo at naglakad dito. Nandoon lang ang huling lampshade, pero Pwede ko bang gamitin ang bahaging yon ng footage mo? Pwede ko bang ipakita sa kanila? napakaganda niyan. Ang puti nito.
Ano ba yan? Hindi ko naikotal kayo sa camera. At ngayon, hindi na talaga ito umiilaw. Baka gusto nito na aalis na tayo. Oh, sa tingin ko ganon, iniisip niyang alis na tayo. Oo, kaya hindi na ito umiilaw. Sigurado ako na pag naglakad tayo papunta sa... Subukan natin. Subukan natin maglakad papunta sa kabilang kwarto. Sige, iwan natin na naka-on ang camera dyan at tingnan natin kung iilaw ito kapag galit sila sa atin. flashlight. So, mga pare, kasama natin ang red pod sa kwarto ng batang babae na may multo. Sabi, may espiritu raw na naglalakad dito. Dati, maraming kakaibang naranasan si Josh dito. Kaya may red pod tayo tulad ng ginawa niya. Wala pang nangyayari dito. Kinuha namin ang music box sa dining room at ilalagay din dito. Sige. Kung kasama ka namin ngayon, pwede mo bang hawakan ang pulang device sa sahig? Kung nandito po kayo ngayon, maaari po ba ninyong hawakan ang device na nasa sahig? Kung nandito kayo, maaari ba ninyong hawakan ang device? May narinig akong katok sa likuran. Narinig ko yon sa likod mo. Narinig ko yan sa may pasilyo. Parang yabag. Ilagay mo ang EMF reader sa kama, sa libro. Tingnan natin kung ang batang babae o dating nakatira dito ay hahawak sa mga gamit. Tuloy-tuloy pa rin tumutugtog ang music box sa harap. Mayroon pa bang ibang espiritu dito kasama namin? Mayroon pa bang ibang espiritu dito? Kung may higit sa isang espiritu dito, pwede mo bang hawakan ang alinman sa mga device na nasa tabi mismo namin? Kung mayroong ikit sa isang espiritu dito, maaari mo bang hawakan ang device na nasa tabi namin? May batang babae bang tumira dito nun? Ang dami kong nakikitang manika. May maliit na batang babae bang nanirahan dito? Nakikita ko ang mga manika kahit saan. Baka maganda ang kwartong ito dati. Mga bata. Nasa kwarto tayo ng mga bata. Ito ang kwarto ng mga bata. Wow! Pwede natin itong gamitin kasi gumagana at marunong din ng Ingles. Yo! May kung ano doon. Narinig mo? May narinig akong kato. May kumakatok sa pader. Tayo na ngayon ang nasa lugar ng espiritu. Sa palagay mo, sinusubukan ng espiritu na pumasok. Sa tingin ko, kaya niya. Magsasalita na lang ako ng Ingles mula ngayon. Sa tingin ko, pwede naman tayo mag-Ingles. Mukhang mas maganda ang komunikasyon natin kapag ganun. Para sa akin, may universal na wika ang multo. Di ko phone yan. Akin na to ngayon. Alin dito ang telepono mo? Nalilito na talaga ako. Kita kits, mga uto-uto. Nakuha ko ang telepono mo. Hindi tayo nakakaranas ng ganitong paranormal na aktibidad. Sige. Sino man ang nagsabi mga bata? Nandito ba kayo sa amin ngayon? May narinig akong tunog doon, banda. Iskar. Iskar. Sinov si Iskar. Gusto ko siya. Hindi, iniisip ko, baka na-trauma sila sa kwartong ito. Parang may masamang nangyari sa kanila. Uy, tingnan mo to. May punto, may batang na trauma. Manika lang yan. Tama ka. At tingnan mo, parang winasak na ito. Parang may pumunta dito, tapos sinira lahat ng bagay. Baka nagagalit sila dahil dito. Oo, maaring ganun nga kasi hindi naman ganyan dati. Ito ba ang manika mo dito? Sabihin mo sa amin kung alin ang paborito mong manika. Nang nagsimula kaming mag-Ingles, Lahat ay tumigil. Lahat ay tumigil. Kapag
Pagkatapos ay nagsimula kaming makalalig ng pagkatok. Pala ka yun. Sigurado ka ba? Ano? Parang sigaw yan. Parang sigaw ng batang babae. Palaka? Oo, yun nga. Yun ay isang... Hindi yung palaha bro. Yung nakasuntunog. Boses ng batang babae rin yun. Tapos nagsimula na kaming makarinig. Tama, Narinig namin lahat. parang boses ng babae. Oo. Ito ang ibig kong sabihin. Hangin. Hangin. Tama. Sinabi ba ng multo na yung ingay ay hangin lang? O baka ito'y pag-alarawan lang ng isang manika. Tingnan mo ang itsura nila. Hangin. Kabayo ay? Yung katakana at hiragana sa pader, ibig sabihin ba nun hangin? Ganito kasi yon. Baka hindi pala yun hangin. Panalo siya, parang may napanalunan. Baka isa sa mga ito ay isang bagay na napanalunan nila. Parang trofeo. Tingnan mo, nasa lalagyan pa. Siguro mahalaga yan. Baka napanalunan nila. Dito ako nalagutan ng hininga. Uy. Kwarto ng bata, dito ako nalagutan ng hininga. May peklat. Pare, alam mo yun, naalala mo yung kasaysayan ng lugar na to? Parang dito namatay yung mga miyembro ng pamilya. Oo, totoo yan. May batang namatay dahil sa sakit. Pare, kinikilabutan ako. Parang nakikita ko yan. Narinig mo ba yon? Tingnan mo ang history. Oo, tumulog na. Tumunog ulit ang music box nang malaman namin. Pare, tugmang-tugma ito sa kasaysayan. Dito ko binigay ang huling hininga ko. Siguro sa kama na to. Dito ba siya namatay sa kama na to? Nakakalungkot naman marinig yan. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ilang taon ka nung namatay ka? Pagkatapos nun, pwede mo pang ikwento ang tungkol sa itaas? Mukhang napakagandang kwarto ito. Sayang at ganito na lang ang mga bagay. Mukhang mahilig ka rin sa kabayo, napapansin ko. Ang daming kabayo, parang hindi ko nga alam kung anong tawag dito. Parang isang... Sira. Messiah. Walang say yan. Masaya ka na nasira ang kwarto? Sige. Munting insekto. Sa ngayon, nararamdaman ko rin yon. Parang hindi gusto ng babaeng to ang paraan ng pamumuhay niya rito. At sa hindi ko malamang dahilan, parang may negatibong enerhiya sa mga sinasabi niya. Baka masaya siya sa naging itsura ng lugar na to. Gets mo ba ako? Oo, masaya ako sa mga nasira. Ang galing, di ba? Totoo ba yon? Hindi ba naging masaya ang buhay mo dito? Taya ako. Hadbaril. Hindi yan tama. Pag-borrow. Shooting? Ibig mong sabihin, parang nagvi-video tayo ngayon? May mga kamera kami, oo. Kinukunan namin ng video ang lugar. Sinishoot namin ang lugar. Dino-document namin ito ngayon. Kaya kung gusto mong tumulong na ikwento sa amin ng isang kwento, ikatutuwaan namin yon. Ang alam namin ay itinayo ang lugar na ito noong 1910. At may isang napakayayamang negosyante, si Azahira Hira. Kilala mo ba siya? Tatay mo ba siya? Demonyo. Oo. Yo. Hindi. Pare, sandali. Baka siya yung babaeng sumusubok pumasok. Hindi. Tika lang. Maaaring ganun niya, pero ganito kasi. Si Azahira Hira ay namatay sa katandaan. Ano ang ginawa niya? Pinlano niya ang pag-atake sa Pearl Harbor. Siguro, pare, ang iniisip ko, paano kung naging masamang ama siya? At paano kung yung anak niya ay hindi masaya? At masaya na siya ngayon na... Ang lugar ay wasak na. Pare, lumamig na, di ba? Nilalamig ako. Sobrang lamig talaga. Sige, salamat sa pakikipag-usap sa amin at sa pagbabahagi ng karagdagang impormasyon. Akyat kami sa itaas. Pwede mo bang ikwento ang tungkol sa kwarto sa itaas? Sabi, may mga pagpupulong daw doon. Ayos lang ba yon? May narinig kami. Hinatay nila ako. Paano kung ang mga magulang ang pumatay? Ano yung ingay? May narinig akong tunog sa labas. Narinig namin. Simulan na nating siguraduhin na ligtas tayo. Alam natin ang nasa paligid. Walang
aktual na tao. Sandali, totoong boses, Ben. May narinig ako sa labas. Tara, tingnan natin. Grabe, pare. Mabait ka. Oo nga. Hoy, Oo, siya ito with Brent. Mabait ka naman. ayos kami. Sige, ganito. Oo, salamat sa pag-aakalang mabait ako. Mababait naman tayong lahat, sa totoo lang. May tao ba sa pasukan ngayon? Huwag niyo pakita sa amin ang bahay. Pre. Sinabi nilang, pinatay nila ako. Sa tingin mo ba aksidenteng napatay siya ng mga magulang niya? Hindi ko alam, pero patay na ang tatay. At pagkatapos ng ilang taon, sinabing namatay ang bata dahil sa isang sakit. Namatay ako sa labanan ispadahan. Hindi ko alam kung paano yan. Hindi ako sigurado. Baka may kinakausap tayong ibang multo mula sa, alam mo na, mas malayong nakaraan. Itong multo ba ang nakikipag-usap sa atin? Hindi. Akyat kami sa itaas. Pakiusap, sumunod ka sa amin papunta sa kwarto. Zar, Tol. ayos ka lang ba? Oh, Tol, parang ang sakit lang talaga ng ulo ko, Tol. Oo, hindi magandang pakiramdam mo. Anong oras na ngayon? Apat na put, tatlo. Sige. Tol. Gusto mo bang sumama sa amin sa itaas? O gusto mo lang magpahinga dito? Sa tingin ko, dito na lang ako. Bibilisan lang namin. Magdodokumento lang ako dito. Oo, tawagin mo lang kami kung may mangyari. Sige. May tubig ka ba? Kakainan mo lang, pare. Oo, di ka talaga mukhang maayos. Ito ang unang beses, Tol. Ito ang unang beses na naranasan ko to. Parang napunta na tayo sa Pilipinas at ang dami nangyari dun, Tol. Pero ito, kakaiba talaga. Ibang-iba talaga, Tol. Tinataasan talaga ako ng balahibo. Grabe, buong oras na to. Talagang ramdam mo dito ang negatibong enerhiya, sigurado. Ganyan ito talaga, pakiramdam ko. Sobrang bigat ng pakiramdam. Oo, bibilisan namin, tol. Sige. Sigaw ka lang kung kailangan mo. Salamat. Sige, sabihin nyo lang kung ano tingin nyo sa nangyayari sa unang palapag. Umaasa akong makakita ng poltergeist activity, gaya ng nasa unang video. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo. Pero kahit ganun, nakakatakot pa rin. Narinig mo? May uminit sa itaas. Parang may mga yabag. Dapat na tayo umakyat sa itaas. Tara na, tara na. Kumuha tayo ng ilang gamit. Parang mas mabigat to sa pakiramdam mo yan. Baka dapat nating gamitin ang dynamic stabilization nung ginawa mo yon. Hindi ko alam yun. Kakaseta pa lang namin, tumunog na agad ang music box sa upuan. Salamat sa pagkakataong magsalita. Natutuwa kami nga nandito ka. Oh, salamat. Pagpasok pa lang namin sa kwarto, sinabi na agad yon. Maraming salamat sa agad mong pakikipag-usap sa amin. Masaya ako na natutuwa kang nandito kami. Gusto pa naming malaman ang nangyari. Ano ang ginawa niya sa kwartong ito? Pare, sa tingin ko, nakaupo siya dyan sa isang upuan. Music box, gustong puntahan ng mga tao kahit wala namang ginagawa. Oo. Sa tingin ko, parang na-stuck lang sila sa paulit-ulit na paggawa ng bahay na ito. Parang inuulit lang nila ang araw nila. Oo, totoo yan. Hindi ko alam. Yung iba kasi nakikipag-usap sa atin, yung iba ginagawa lang kung anong ginagawa nila. Tama. Wow. Ano man ginagawa nila, tama. Ibalot na. Nag-ibang temperatura, di ba? Hindi rin kami yun. Layer 1. Nagkukunwari lang kami. Oo. Gustong gusto ko ito. Astig ang itsura. Patay mo muna ito, sandali. At linisin mo lang itong sensor. Tingnan natin kung ginagawa pa rin ito kasi isa lang meron ako. Dapat nating pabulaanan.
Sobrang curious lang ako kung sapat lang ba ito sa camera o may talagang naglalakad-lakad. Oo, sige, naka-on na ulit. Maganda yan. Magka-calibrate na ito. Anda na para sa tugon. Ooh. Ako yon. Nagka-calibrate yon. Sige, nakalibrate na. Ilan na nagplano ng Pearl Harbor dito? Sa kwartong ito. Kami ang naging guy. Oo, tama. Pag sinabing kami, ibig sabihin ay mahigit isang espiritu. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ilang espiritu o ilang kayo na narito kasama namin ngayon sa kwartong ito? Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa tingin ko, 10 upuan. 10 ba kayo dito? Yan ang pinaka kawili-wiling paraan, parang sinusubukan niyang makipag-usap sa atin. Hindi ko pa narinig na tumunog yon ng ganun katagal. Parang gumagawa siya ng Morse code, gaya ng pakikipag-ugnayan noon, lalo na sa digmaan. At magkomento kayo sa ibaba kung kaya ninyong isalin ito para sa amin. At oo nga pala, may narinig din ako doon. Narinig ko rin. Parang may kumatok. At ngayon, tumutunog na ito. Napagkalakas mo. Kung malapit ka sa music box, pwede ka bang lumayo muna? Salamat, di ko sinasadya. Rodier. Pinag-uusapan natin ang Morse code at saka iyong digmaan. Digmaan at mga bagay tungkol doon. General ka ba? Kasali ka ba sa ikalawang digmaang pandigdig? Nagtatago sila ng mga sikreto. May punto ka dyan. Pare, oo. Bawal nilang ibigay ng impormasyon yan sa iba. Di na rin nila sasabihin sa atin ngayon. Naintindihan ko. Ginawa ang silid na ito para magtago ng lihim. Pero ilang taon na ang lumipas. Tapos ng digmaan. Ang taon na yon ay 2023. Pwede mong sabihin sa amin ang mga lihim na ito. May grupo kami. It's a loob. Oo, kinabusan ako. Sobrang. Grabe ito. Magandang ideya. Nakakabaliw yun, alam ko. May grupo sa kanila na may plano. May grupo sa inyo na nagplano ng Pearl Harbor. Siguro naiintindihan ko, parang yan nga, digmaan yon at kailangan nilang gawin ang dapat nilang gawin. Siguro, tama ba? Sila ang umatake. Ano ang nararamdaman ninyo sa digmaan? Interesado akong malaman ang iniisip nyo. Ang puso ko. Ang puso ko? Masakang puso. Astig. Ang puso mo, ano? Malungkot? Durog ba ang puso mo? Malungkot? May sense yon. May sense naman yon, oo. Malamang nakita nila. Parang sila yung atomic bomb. Oo, baka hindi nila nakita pero malamang narinig nila ang balita tungkol sa ginawa nito sa bansa nila. Tama. Nasaktan ka ba? Yun ba ang gusto mong sabihin? Nakakalungkot ang nangyari. Isa sa mga pinakatrahedyang pangyayari sa kasaysayan. Subukan nating palitan ang mga music box. Tingnan natin kung... Ayun, todo yung huminto yon. Alam ko, pero hindi pa ito tumutunog. Parang sinasabi nila, ayos lang, hindi. Subukan ulit natin yung music box. Pag tumunog, tiyak may kakaibang nangyayari. Ang interesting kasi, nung tumigil siya, parang, tumigil. Tapos nang paramdam na naman sila. At parang, Ihiwalay ko ba ito? kailangan mong i-off at i-on ulit yan. Kinakalibrate tayo. Oo, nagkakalibrate ako. Nagkakalibrate eh. Gusto ko dito. Si. Gusto mo dito? Oo, magandang mansyon. Maganda ako, wala tong audio. Sobrang ganda ng kwartong ito. Oo. Gusto ko rin dito. Pangalawang beses ko na dito. Nung una, kusang bumukas ang mga pinto at bintana at may nabasag na salamin. May kinalaman ba kayo doon? May kumano. Halo. Hindi, Eric, halo.
Halos. Halos. Walang kinalaman ng halos dito. Sige. Baka ang ibig nilang sabihin, parang kalahati sa kanila. Sige, kaya siguro isa o dalawa o ilan man. Tapos sila. Nandito na siya. Nandito na siya. Jiao Xinafia. Sino siya? Siya? Parang leader ang dating niya. So leader siya ng grupong ito na kasama natin ngayon. At kung ganon, pwede mo bang sagutin ang tanong ko? Nagsisisi ka ba sa mga desisyon mo? Sa totoo lang, tingin ko isa ka sa mga leader dahil nagkaroon tayo ng mga pagpupulong dito. Oo. Kung ibang leader siguro, baka pumunta sila sa iba pa. Lugar, alam mo yun? Oo. Sige, Asahero. Alam ko na dito ka nakatira. Ikaw ang nagtayo ng mansyong ito. Ito ang naging tahanan mo. Matagal na tayong nandito mga pare. Kita niyo naman, sumisikat na ang araw. Totoo, tingnan nyo ang langit. Ang ganda pare, pati mga bulaklak. Stay talaga. Camera ba ng telepono mo yun? Wala ako niyan. Sana meron. Hindi na umiilaw ang alinman sa mga ilaw ngayon. Sasabihin ko sana. Baka oras na ng pagtulog. Pare, seryoso. Yan ang pagsikat ng araw. Oo. Ngayon, di na tumutunog. Oo, wala ni isa sa mga kagamitan. Kaya pag sikat ng araw, alis na sila dito. Hindi. Ay, sandali. O baka umalis din sila dahil nandito siya. Baka nandito siya o baka dahil sa araw. Sasabihin ko sana yun. Ayos, Sama. Pare, walang nangyayari. Diyos ko, siguraduhin mong naka-on to. Ito na. Pare, walang nangyari. Pare, kung patuloy itong tumutulong, Ibig sabihin, bug yan. Totoo yan. Oh, nandito ako. Merong footage. Oh, nandito ako. Ange, Nandito siya. ang pinuno. Nandito ako, oo. Asahero, gusto mo ba na nandito kami? Nasa nino ako. Ayan, sumisikat na ang araw at ang mga nino. Tama ka, mas maraming anino pa. baka iniiwasan niya ang araw. Iniiwasan ang liwanag. Asahero, bago pa sumikat ng husto ang araw, may huling salita ka ba? Sayo. Ang sagot ay iyo. Sagot mo yan, kaya ako magdedesisyon. Sasabihin ko rin dapat yon. Sasabihin ko rin sana yon, parang pakiramdam ko alam ko ng sagot. Parang hindi ko iniisip na nagsisisi sila, alam mo yon? Pero pakiramdam ko nung panahon ng digmaan, makatuwiran yon para sa kanila noon. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Gusto nilang suportahan ang bansa nila. Oo, gusto nilang suportahan ang kanilang bansa. At gusto nilang manalo sa digmaan. Pero hindi lang talaga nangyari. Alam mo yon? Ganon talaga. At wala kang dapat pagsisihan, parang ganon. Parang ganon, tila nakatadhana na talaga. May sense naman yun. Sige, Asahero, maraming salamat talaga. Salamat sa mga espiritu sa pakikipag-usap sa amin. Talagang marami kaming natutunan tungkol sa lugar na ito. Salamat sa pagkumpirma ng kasaysayan. Dito na nagtatapos ang komunikasyon. Sa anumang espiritu o negatibong nilalang, hindi kayo pinapayag ang sumunod o lumapit. Bigla akong namatay. Si Asahero biglang namatay. Oo, bigla siyang namatay noong matanda na siya. Posibleng dahil sa atake sa puso. Tapusin na natin ang usapan at umalis na tayo dito. Maraming salamat ulit. Meron ka pa bang huling gustong sabihin? Alis na kami. Sana hindi ka namin naabala. Okay, ako na naman may sumunod sa akin. Salamat sa pagtanggap sa amin. Pasensya na sa abala. Pero ang astig talaga nito na may natutunan tungkol sa kasaysayan. Wala na siguro huling salita. Tara na lang. Ayun, may letrang C. Si. Makita mismo? Huling salita. Si. Parang siya. Kita tayo mamaya. Sige, tara. Uy, natatakot akong makita si Zark na yon.
Parang hindi siya maayos. Sa tingin mo, sinaniban siya? Sana hindi. Zark? Natutulog siya. Talaga ba, ay tay? Tulog na tulog nga siya. Pare. Nasaan ka? Tol, Tulog na siya, pre. tapos na kami. Oh, gigisingin na namin siya ngayon. Ayos ka lang. Ooh, Tol. Ako rin. Masakit ang likod ko, tol. Ooh, Ooh. huwag kang magkapakomportable. Hindi. Seryoso, sakit talaga, tol. Sige, putsa. Sige, umaga na ngayon, pare. Talaga? Oh, sumisikat na ang araw. Ooh. Gaano ka katagal natulog? Hindi ko alam. Putik naman. Malamang matagal-tagal din. Oo. Oh, matagal-tagal din kaming nandoon. May lumabas talaga. Sige pare, kailangan na nating mag-empake. Alis na kami. Tumigil na makipag-usap sa amin ang multo. Matapos sumikat ang araw. Halos agad-agad sa mga spirit box man lang. Oo. Talaga? Oh, lahat ng yung mga music box biglang tumigil. Sobrang laki ng gas-gas. Tingnan ko nga. Talaga? Oo. Hindi naman... May birthmark. Tol. Hindi, yung isa. Anong kalokohan to? Tol, may gasgas talaga dito. Diyan mismo kung saan ka. Dalawa pala sila? Oh, may isa sa ilalim dito. At may isa pa dito na dumadaan. Ooh. Grabe ba to? Uy, kita ba yan ng kamera? Ooh. Pwede mo bang kunan ng litrato, bro? Baka kaya ayaw talaga tayong nandito ng kung ano mga nasa ibaba. Alam mo, sa tingin ko, hinihintay lang nun na umalis tayo o kung ano man. Makikita mo ito. Ooh. Oh, nakikita ko ito sa camera na ito. Grabe, pare. Ang dami niyan. Hindi ko alam paano nangyari mga tol. Pero parang nahiwa yung balat ko sa kung ano. Alin na hawakan mo? Di ko alam. Kailangan ko ng band-aid. Mga pare, ito ang gubat na dinaanan natin. Mas okay kapag araw. Nakikita natin ang mga gagamba. Imbes na halos wala tayong makita at mabangga pa natin sila. Tara, hanapin natin yung balon na nahulugan ko. Oh, gusto kong makita ang balon na yon. Hindi kayo maniniwala mga tol. Pero alam nyo, inabot kami ng halos 1 oras at kalahati para lang mahanap yung hagdan papunta dito. Nakatago talaga sa gubat at natabunan ng mga halaman. Pero dati, ito talaga ay mismong daan sa tingin ko. Dito kami nang galing. Mukhang sobrang tarik. Matarik talaga pare. Ginamit ko lahat ng lakas ko makaakyat. Sigurado ka ba? Grabe, pare. Ang laki ng pinagkaiba kapag araw. Hinila ko ang sarili ko pataas. Hinawakan ko ang mga sanga na to at hinila ko lang ang sarili ko. Sige, Huwag mo lang sirain, tol. ibibigay ko sa iyo ang camera ko, Radic. Pare, anong gagawin mo? Nakikita ko lang na may malalaking gagambang gumagalaw sa paligid natin. Hindi malapit sa mukha nyo. Sandali lang. Malapit na talaga tayo. Putang na. Nasa tabi na tayo ng kotse. Sandali lang, gusto kong hanapin yung balon na yon. Di ko alam. Bro, naalala mo ba yung tinignan natin kagabi? May astig na balon dun sa baba. Salamat mga tol sa panonood hanggang dulo. Sana nag-enjoy kayo. Ang saya, bumalik dito ulit. Yung una, parang documentary lang. Ngayon, totoong overnight paranormal investigation na. Nagustuhan ko pareho yon. Malay natin. Baka bumalik pa ako. Kung umabot ng 5,000 likes ang video na to, babalik ako sa 2 beses. Noong una, puro poltergeist activity lang. Sa pangalawa, nakausap at naimbestigahan namin kaya mas marami pa kaming natutunan mula sa mga espiritu doon. Hindi ko may paliwanag yung gasgas sa likod ni Zark. Parang marka ng Trinity. Pero dalawa lang at hindi rin may paliwanag. Naniniwala ako na pinamumugaran ng lugar na ito hindi lang dahil sa poltergeist activity, kundi pati sa nakuha naming komunikasyong sobrang tumpak.
Tatapusin ko na ito. Gusto ko lang magpasalamat kay Ace Beam sa pagbibigay ng flashlight na ginagamit ko sa video na ito. Ito ang Defender P17. Ang link ay nasa description. Salamat sa kanila. Hindi sponsored ang video, pero libre nila itong pinadala para magamit ko sa Japan trip. Salamat sa kanila. Pakicheck din ng tropa. Nasa description ang links. Abangan ang mga susunod na Japan Haunted videos. Kita-kits next week. Peace. Yun ay isang. Ang lupit ng palabas, tol. Akala ko, nakauwi na tayo sa oras na to. Yes ko, ayokong kumain. Sana nasa shower ako ngayon. Yes ko. Ayos yun. Mga pare, nabugbog tayo. Mga gagamba, lamok, Mga gagamba, lamok, mga sanga, mga baging. mga sanga, mga baging. Si Zark ay nasabi, umabot lang yan sa espada niya. Talagang bumagsak ang mga baging sa... Nakakatawa talaga ang espiritu ng digmaan. At lahat ito ay nasa video pa. Magkano ba ang binayad mo para sa pelikulang yon? Sabi niya mga pare,